Hello mga mamis! Today ang gagawin ko ay isa sa mga favorite ko na gawing cake. Simple, minimalist lang siya with very long dedication. So, ayan na nga. Ano to? Rush order pa din to as usual. Mga alas 9 ng umaga in order. Then sabi ko, if ever gagawa ako is mga late afternoon na available or mga before 4 p.m. So far, natapos ko naman siya before mag 4 p.m. Medyo hinabaan ko yung allowance kasi syempre in between may mga kailangan pa akong gagawin. Kaya nahabaan ko normally yung allowance pag sa mga ganyan rush order para at least hindi ako magpanic na na hindi ko siya magawa or basta magmadali ganyan. So, kapag sa mga ganitong dedication cake, it is best pa din talaga na mag-practice para mapaayos natin ang ating penmanship, and important din yung consistency ng icing natin. Tapos, dapat din or suggestion or tip ko din para medyo mas makontrol natin yung pag-pipe, madami yung icing na nakalagay sa piping bag para yung grip mo ba at saka yung pagpindot mo mas kontrolado mo siya compare sa sobrang konti lang. Ganyan kung mapapansin mo, ideally ganyan siya kadami. Tapos, yung dalawang finger ninyo, kumbaga nakasupport siya doon sa part na yun. And if magpa-practice kayo magsulat ng dedication, mas mainam sa nakataob na baking pan ninyo na normally size is 3 inches yung height kasi kadalasan yun yung size ng cake. Iba kasi yung pagsusulat mo doon sa medyo nakahang na yung hand mo compare doon sa naka-flatten lang na surface like sa cake board kung mag-try ka na mag-pipe. Iba, kumbaga para at least mas actual yung pressure ng angat ng hand mo sa pan ka mismo mag-practice. Tapos, ayan na nga, so mommy duties tayo, talagang baker duties or what. So, ang pag-ayos ko ng video ay pagkagising ng morning, kaya pagpasensyahan nyo na ang aking boses. Tapos, ayun kung mapapansin ninyo, kulay rainbow nga pala yung color ng final na na color nito. Tapos, hindi ko na inulit talaga yung part din na sa ibabang portion, di ba hindi siya naka-align. Hindi ko na inulit kasi magagahol na ako sa time kay mahaba kasi pag mag-delete ka pa so far, hindi naman ganun kahalata yung yung hindi pantay na alignment Basta may part yan doon sa you grow with the, di ba wala siya sa gitna, tapos yung happy second anniversary. Hindi ko na inulit yung part na yun kay sabi ko, this time nagsabi ako ng pwede na yan. Kaya magagahol na ako sa time yun. Basta yun sa mga ganyan, kung ang weakness natin ay ang ating penmanship sa pagsulat ng dedication, constant practice lang talaga. Kahit magagamay din natin yan. Then, mas mainam na mag-practice kayo doon sa baking pan ninyo na 3 inches yung height para yung hand ninyo, ganun din yung masasanay niya na nakaangat. Tapos, hindi nakapatong sa baking pan or basta kung paano magsusulat talaga sa cake. Ganun lang naman siya. Nung pinakaunang time na nagsusulat ako sa cake na ganyan, sobrang pangit din talaga ng sulat ko. Kaya lang since repeat order or repeat customer ko na to, nakakailang po-order na sila, yearly, ganyan, or pag may celebration. Pag ganyan ang order nila palagi. So, kailangan ko siyang gamayin talaga. So, ito na kanyang final outcome. I know, hindi ganun totally kaganda ng aking penmanship, pero at least readable na din siya and kahit paano presentable na. Yun lang, salamat.